Ikasyam na kabanata. Itinayo ng karunungan ang kanyang bahay. Kanyang tinabas ang kanyang 7 haligi. Pinatay niya ang kanyang mga hayop. Hinaluan niya ang kanyang alak. Kanya namang ginayakan ang kanyang dulang. Kanya namang sinugo ang kanyang mga alilang babae. Siya'y sumisigaw sa mga pinakapantas na dako sa bayan. Kung sino may musmos, pumasok dito. Tungkol sa kanya na mapurol sa pag-unawa, sinasabi niya sa kanya, "Kayo'y magsiparito, magsikain kayo ng aking tinapay, at magsiinom kayo ng alak na aking hinaluan. Iwan ninyong mga musmos at kayo'y mabuhay, at kayo'y magsilakad sa daan ng kaunawaan." Siyang sumasaway sa manglilibak ay nagtataglay ng kahihiyan sa kanyang sarili. At siyang sumasaway sa masama ay nagtataglay ng pula sa kanyang sarili. Huwag mong sawayin ang manglilibak, baka ipagtanim ka niya. Sawayin mo ang pantas at kanyang iibigin ka. Turuan mo ang pantas at siya'y magiging lalong pantas pa. Iyong turuan ang matuwid at siya'y lalago sa pagkatuto. Ang pagkatakot sa Panginoon ay simula ng karunungan, at ang pagkakilala sa banal ay kaunawaan. Sapagkat sa pamamagitan ko ay dadami ang iyong mga kaarawan, at ang mga taon ng iyong buhay ay magsisidami. Kung ikaw ay pantas sa ganang iyong sarili. At kung ikaw ay manglilibak, ikaw na mag-isa ang magpapasan. Ang hangal na babae ay madaldal, siya'y musmos at walang nalalaman. At siya'y nauupo sa pintuan ng kanyang bahay, sa isang upuan sa mga mataas na dako sa bayan, upang tawagin ang nangagdadaan na nagsisiyaong matuwid ng kanilang mga lakad. Sino mang musmos ay pumasok dito, at tungkol sa kanya na mapurol sa pag-unawa, sinasabi niya sa kanya, "Ang mga nakaw na tubig ay matamis, at ang tinapay na kinakain sa lihim ay masarap." Ngunit hindi niya nalalaman na ang patay ay nandoon, na ang mga panauhin niya ay nangasa mga kalaliman ng Sheol. Ikasampung kabanata. Mga kawikaan ni Salomon. Ang pantas na anak ay nakapagpapasaya sa ama, ngunit ang mangmang na anak ay pasan ng kanyang ina. Mga kayamanan ng kasamaan ay hindi napapakinabangan, ngunit ang katuwiran ay nagliligtas sa kamatayan. Hindi titiisin ng Panginoon na magutom ang kaluluwa ng matuwid, ngunit kanyang itinatakwil ang nasa ng masama. Siya'y nagiging dukha na gumagawa ng kamay na walang kasipagan, ngunit yumayaman ang kamay ng masipag. Siyang nagtitipon sa tag-init ay pantas na anak, ngunit siyang natutulog sa pag-aani ay anak na kahiya-hiya. Mga pagpapala ay nangasa ulo ng matuwid, ngunit tinatakpan ng karahasan ang bibig ng masama. Ang alaala sa ganap ay pinagpapala, ngunit ang pangalan ng masama ay mapaparam. Ang pantas sa puso ay tatanggap ng mga utos, ngunit ang madaldal na musmos ay mabubuwal. Siyang lumalakad ng matuwid ay lumalakad na tiwasay, ngunit siyang sumisira ng kanyang mga lakad ay makikilala. Siyang kumikindat ng mata ay nagpapapanglaw, ngunit ang madaldal na musmos ay mabubuwal. Ang bibig ng matuwid ay bukal ng kabuhayan, ngunit tinatakpan ng karahasan ang bibig ng masama. Ang pagtatanim ay humihila ng mga kaalitan, ngunit tinatakpan ng pag-iibig ang lahat ng pagsalangsang. Nasusumpungan sa mga labi ng mabait ang karunungan, ngunit ang pamalo ay sa likod ng walang unawa. Ang mga pantas ay nag-iimbak ng kaalaman, ngunit ang bibig ng mangmang ay kasalukuyang ikapapahamak. Ang kayamanan ng mayaman ay ang kanyang matibay na bayan. Ang kapahamakan ng dukha ay ang kanilang karalitaan. Ang gawa ng matuwid ay patungo sa buhay, ang bunga ng dukha ay sa pagkakasala.
Nasa daan ng buhay siyang nakikinig ng saway, ngunit siyang nagpapabaya ng saway ay nagkakamali. Siyang nagkukubli ng mga pagtatanim ay sa mga magdarayang labi, at siyang nagpaparatang ay mangmang. Sa karamihan ng mga salita ay hindi nagkukulang ng pagsalangsang, ngunit siyang nagpipigil ng kanyang mga labi ay gumagawang may kapantasan. Ang dila ng matuwid ay parang piling pilak. Ang puso ng masama ay kaunti ang halaga. Ang mga labi ng matuwid ay nagpapakain ng marami, ngunit ang mangmang ay namamatay sa kakulangan ng pag-unawa. Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya idinadagdag ang kapanglawan. Isang paglilibang sa mangmang ang paggawa ng kasamaan, at gayon ang karunungan sa taong nag-uunawa. Ang takot ng masama ay darating sa kanya, at ang nasa ng matuwid ay ipagkakaloob. Pagka ang ipo-ipo ay dumadaan, ay nawawala ang masama, ngunit ang matuwid ay walang hanggang patibayan. Kung paano ang suka sa mga ngipin, at kung paano ang usok sa mata, gayon ang tamad sa mga nagsusugo sa kanya. Ang pagkatakot sa Panginoon ay nagpapalaon ng mga kaarawan, ngunit ang mga taon ng masama ay mangangaunti. Ang pag-asa ng matuwid ay magiging kasayahan, ngunit ang pag-asa ng masama ay mawawala. Ang daan ng Panginoon ay katibayan sa matuwid, ngunit kapahamakan sa mga manggagawa ng kasamaan. Ang matuwid ay hindi makikilos kailanman, ngunit ang masama ay hindi tatahan sa lupain. Ang bibig ng matuwid ay nagbibigay ng karunungan, ngunit ang magdarayang dila ay ihihiwalay. Nalalaman ng mga labi ng matuwid ang nakalulugod, ngunit ang bibig ng masama ay nagsasalita ng karayaan. Ikalabing-isang kabanata. Ang marayang timbangan ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang ganap na timbangan ay kanyang kaluguran. Pagka dumarating ang kapalaluan, ay dumarating nga ang kahihiyan, ngunit nasa mababa ang karunungan. Ang pagtatapat ng mga matuwid ay papatnubay sa kanila, ngunit ang mga kasuwailan ng mga taksil ay papatay sa kanila. Ang mga kayamanan ay walang kabuluhan sa kaarawan ng puot, ngunit ang katuwiran ay nagliligtas sa kamatayan. Ang katuwiran ng sakdal ay magtuturo ng kanyang lakad, ngunit mabubuwal ang masama dahil sa kanyang sariling kasamaan. Ang katuwiran ng mga matuwid ay magliligtas sa kanila, ngunit silang gumagawang may karayaan ay madadakip sa kanilang sariling kasamaan. Pagka ang masamang tao ay namamatay, ang kanyang pag-asa ay mapapa sa pagkapahamak, at ang pag-asa ng masama ay nawawala. Ang matuwid ay naliligtas sa kabagabagan, at ang masama ay dumarating na kahalili niya. Pinapatay ng masama ng kanyang bibig ang kanyang kapwa, ngunit sa kaalaman ay maliligtas ang matuwid. Pagka napapabuti ang mga matuwid, ang bayan ay nagagalak, at pagka ang masama ay namamatay, may hiyawan. Nagbubunyi ang bayan sa pamamagitan ng pagpapala ng matuwid, ngunit napapahamak sa pamamagitan ng bibig ng masama. Siyang humahamak sa kanyang kapwa ay walang karunungan, ngunit ang taong nag-uunawa ay tumatahimik. Siyang yumayaong mapaghatid dumapit ay naghahayag ng mga lihim, ngunit ang may diwang tapat ay nagtatakip ng bagay. Kung saan walang pantas na pamamahala, ang bayan ay nababagsak, ngunit sa karamihan ng mga tagapayo ay may kagalingan. Siyang nananagot sa di kilala ay mapapariwara, ngunit siyang nagtatanim sa pananagot ay tiwasay. Ang mapagbiyayang babae ay nag-iimpok ng karangalan, at ang marahas na lalaki ay pumipigil ng kayamanan. Ang maawaing tao ay gumagawa ng mabuti sa kanyang sariling kaluluwa, ngunit ang taksil
ay bumabagabag sa kanyang sariling laman. Ang masama ay nakikinabang ng mga marayang sahod, ngunit ang naghahasik ng katuwiran ay nagtatamo ng tiwasay na gantimpala. Siyang matatag sa katuwiran ay nagtatamo ng buhay, at siyang humahabol ng kasamaan ay sa kanyang sariling ikamamatay. Silang suwail sa puso ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang gayong sakdal sa kanilang lakad ay kanyang kaluguran. Bagaman ang kamay ay makikikamay, ang masamang tao ay walang pagsalang parurusahan, ngunit ang binhi ng matuwid ay maliligtas. Kung paano ang hiyas na ginto sa nguso ng baboy, gayon ang magandang babae na walang bait. Ang nasa ng matuwid ay buti lamang, ngunit ang hintay ng masama ay puot. May nagsasabog at tumutubo pa, at may humahawak naman ng higit kay sa karampatan. Ngunit nauuwi lamang sa pangangailangan. Ang kaluluwang mapagbigay ay tataba, at siyang dumidilig ay madidilig din. Siyang humahawak ng trigo ay susumpain siya ng bayan, ngunit kapurihan ay mapapasaulo niya na nagbibili niyaon. Siyang humahanap na masikap ng mabuti ay humahanap ng lingap, ngunit siyang kumakatha ng sama ay sa kanya lalagpak. Siyang tumitiwala sa kanyang mga kayamanan ay mabubuwal, ngunit ang matuwid ay namumukadkad na parang sariwang dahon. Siyang bumabagabag ng kanyang sariling sangbahayan ay magmamana ng hangin, at ang mangmang ay magiging alipin ng pantas sa puso. Ang bunga ng matuwid ay punong kahoy ng buhay, at siyang pantas ay humihikayat ng mga kaluluwa. Narito, ang matuwid ay gagantihin sa lupa. Gaano pa nga kaya ang masama at makasalanan?